Mula sa iba't ibang panig ng bansa, nanggagaling ang ating mga OFW. Mula po sa Astoria Forest Garden dito sa Panay, Capiz, naririto ang inyong Bantay OCW team. Ako po si Susan K. mula sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Kumustahin natin ang ating mga OFW dito po sa Panay, sa Capiz. Kung ano nga ba ang kanilang mga destinasyon? Anong nangyari sa kanilang pangingibang bayan? Makakausap natin si Cheryl Artates na nanggaling ng Dubai. Hi Cheryl! Kumusta ka? Hello, ma'am. Kailan ka umalis? May 6, 2019 at. Bago ang pandemic, so nag-abroad ka. First time? Opo. Bakit ka nag-abroad? Parang syempre, walang trabaho yung asawa ko. Nagkusa na lang ako na umalis. Naging mabilis ba ang pagproseso ng pag-abroad mo? Oo po. Pero hindi ko po alam na illegal pala yun. Ha? Yes. Huli ko na po na nalaman na illegal pala yun. Paano? Paano yung application na ginawa mo? Yung application na binigay nila sa akin is iba, tapos may mga hawak sila na mga tao sa immigration para makalusot lang kami po. So tourist ka na lumusot? Opo, tourist. Magkano binayad mo? Wala po, sila po lahat. Paano ka na-recruit dito mismo sa Panay area? Saan? Taga saan ka ba? Kaibigan ko po. Taga saan ka? Bye-bye. Sa Baybay, Rojas. So may nagre-recruit doon na dadalhin ka raw ng Dubai. May iba pa ba nara-recruit siya? 3 po kami dito sa Rojas City. Tapos yung iba is may nasa Manila, may Ilocos. Marami po sila. Marami po kaming lumakad. Actually, mga 20 persons po kami. Pa iba-ibang flight po. So doon na kayo sa Maynila nagkita-kita? Opo, Tama ba? Opo. Anong pangako po sa inyo? Sabi nila, kung may passport na po ako, sabi ko, opo, meron. Tapos yun ang sabi nila, eto yung wag mo sabihin na ganito. Sa airport na yun mismo, yung pag-alis na namin. So bale, marami kayong na-recruit mula sa iba't ibang probinsya, sabi mo. Opo. Pero iisang trabaho, iisang bansa ang pupuntahan? DH po sa Dubai. Pagkatapos lahat kayo walang mga binayad? Wala Basta po. may passport lang kayo. Opo. Pero that time, Cheryl, may passport ka na. Opo. Naghahanda Ay, ka ba? Talaga may plano ka na mag-abroad? Opo, meron po. Pero hindi ko po nalaman na illegal pala yun. May special instruction ba pagdating sa airport? Kung anong gagawin ninyo? Pagdating sa immigration, anong isasagot ninyo? Opo. Scripted ba? Pinagplanuhan ba yung mga Opo. sagot na yon? Opo. O anong mga practice nyo? Diyan po kami dumaan sa ganyang counter. Naku, yan na nga ba. So specific, may counter lamang kayong pinapilahan. Opo. Doon lang kayo pumunta. Opo. Pagkatapos anong ginagawa nung nandun sa immigration counter na yon? Yung isa is hindi siya nakapasok. Hindi nakapasok Pero akala sa ko ba immigration. coordinated na kasi doon kayo mismo pipila sa kanya. O, Hindi, sa pagdaan- ibang counter yun sa siya ibang- na nakapila. Kaya Okay. nga na disqualified siya. Yung isa na hindi pumila doon sa instruction sa inyo na doon sa counter lang na yon, hindi nakasama. Opo. Pero kayo, same line lang, Opo. isa lang. Opo. May tanong sa inyo o wala? Wala naman po. Wala nang tanong? Wala na. Diretso na lang po. May check-up na lang ng visa, mga passport, at saka ticket. Oo. Saan ngayon? Sa Pampanga. Oo. Sa Clark. Yun, dun kami nagsakay. Doon kayo pina-exit sa Clark, Opo. Pampanga. Sa airport. ng May Clark. 2019, 1 year o less than 1 year bago ang COVID, bago Opo. mag-pandemic. Opo. Okay, so pagdating mo ng Dubai, anong nangyari po? Pagdating ko doon, sinundo kami ng isang babae na yun talaga yung nagbigay ng lahat ng pera na ganun, ng gastos. Sa Dubai Opo, kayo sa sinundo. sa Pilipina Dubai. din to. Opo. Pero that time, alam na ninyo na illegal yung proseso.
Hindi pa po. Ah, hindi pa. Hindi pa po. Okay, akala mo tama lang. Opo. Oo. Tapos, Yun po, yung sabi nila na ganyan, maghanda po kami ng aming sarili kasi pag kinabukasan, susunduin na kami ng amo namin. mm Yung mag-rest na kami ng gabi na yon kasi yung dumating kami is 1:30 a.m. in the morning. sa Sa Dubai. Okay. So, nasaan kayo? Nasa airport pa? Nakalabas na kayo ng airport? Nakalabas na po kami ng airport. Sa airport, mabilis lang na nakalabas Opo, kayo? opo. Wala nang question-question? Wala Okay. Yung sa passport, tinignan lang yung passport namin, tapos yung papers, at saka yung mga pinadilat lang yung mata namin sa picture. Okay. Yun lang sa... Tapos? Tapos kinuha namin yung mga baggage namin. At saka hinintay namin yung sundo namin. Then doon na kami tuloy sa tinuluyan ng yung nag-recruit sa amin. Marami kayo? Yung nag-alis kami is tatlo kami. Tatlo kami sa isang araw na yun. Gaano po kayo katagal doon sa bahay nung nag-recruit sa inyo? Kinabukasan, kinuha po ako ng 3 o'clock in the afternoon. Yung first employer ko is hindi ako nagustuhan ng employer ko. Kaya binalik niya ako sa babae. Ilang araw lang? 3 days ata. 3 days. Opo. Nung binalik kayo doon mismo sa recruiter ulit, Opo. bumalik ka ulit doon sa bahay. And then? And then, kinonfiscate yung cellphone ko. Hindi na ako Nino? yung recruiter. Okay. Hinanapan niya po ako ng second employer. But yung second employer ko, 10 days lang ako doon kasi yung katulong niya is umuwi ng Rojas City din. Pagkatapos ko 10 days, bumalik ako doon sa recruiter namin. Then, ang third employer ko, yun na yung last na umalis po ako. Bakit hindi ka nakatagal doon sa third employer mo? Kasi po, mahigpit po sila sa pagkain po at saka yung dapat 4 o'clock in the morning, gising ka na, tas yung tulog mo is 2 o'clock in the morning. Ilan sila? Ilan sila doon sa bahay? Dalawang bata, yung mag-asawa at saka yung kapatid ng babae. Nandyan po. Ilang araw ka lang? 5 months po sa dati, sa Itong itong last. employer. Kailan mo lang, Cheryl, nalaman na illegal pala yung pag-abroad mo? Pagpunta ko doon is pagtatak sa visa ko is yung nilagay nila receptionist. Sinong nila? Sinong sila? Yung employer ko. Itong ikatlong employer Opo. ninyo. Mula pag-alis po ninyo, mula ma-recruit ka dito mula Rojas, dito sa Panay, wala ka nakitang kontrata? Walang anumang dokumento na Wala nagpapakitang ikaw, si Cheryl Artates, magtatrabaho sa bansang ganito at Wala ganito ang po. suswelduin mo at ito ang trabaho mo. Wala. Wala po. So 5 buwan ka na doon. Sa Opo. third employer mo, doon mo lang nalaman. Opo. Dahil Kasi- tinatakan kang receptionist. Opo. Tapos, Doon na po. Tapos, yung last na punta namin, sabi nila, bakasyon daw sa Lebanon kasi end of the school year na. Yung mga bata is magbabakasyon sa Lebanon. Tapos, yung amo ko na babae at saka yung dalawang bata na una na sa Lebanon. Tapos, August 4 is flight ko sa Lebanon. Yung amo kong lalaki, nandyan pa po. Tapos sabi yung mga kasamahan ko na huwag kang pumunta sa Lebanon kasi iba yung country na baka kung anong gagawin dun sa iyo, hindi mo alam. Tapos naghingi ako ng paumanhin sa brother-in-law ko kasi nandun din sa Dubai. Sabi ko, Doy, ganito, alis ako ng Lebanon. Ito, wag kang sumama. Tapos, ready na po lahat na visa, ticket, nandyan na po yung August 4 na flight ko. Tapos, pagdating ko ng airport, sabi ko, Doy, nandito na po ako sa airport. Tapos, sabi niya, hintayin mo ako dyan.
pumasok ka sa immigration, tas lumabas ka, patatak ka canceled. Tas sinunod ko naman siya, tas ganon, tapos nagpahilid na ako sa counter na magpasok doon na palabas sa airport para makatakas lang po ako sa driver ng amo ko. Tas yun yung pagdating ko, sabi ko, Doy, nandito pa yung amo ko na lalaki. Sabi niya, ay, dapat makaalis ka ng ganito din, ngayong araw din. Tapos yun, nagkuha kami ng ticket, nagbook yung brother-in-law ko ng ticket. Ganyan din na oras yung dating ko sa Lebanon is 10 p.m. in the evening. Then yung flight ko pa Pilipinas is 10 p.m. din ng gabi. Doon sa employer mo, hindi ka na Hindi na bumalik. po. Hindi na Dala-dala mo na lahat ng gamit mo. Opo. Yun yung dapat na pabiyahe kayo ng Lebanon. Opo. Tapos Ako lang dun- po mag-isa. Bakasyon lang sila for 15 days. Para may kasama sila doon. Opo. Pero magaling naman yung brother-in-law mo. Opo. Dahil naalalayan ka agad. Opo. Oo. Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi kung wala sa kanya, siguro patay na ako. So kung hindi dumating ito dito sa nalaman, Rojas. lahat ng nangyari sa'yo, hindi nalaman ng gobyerno. Ito hindi Hindi nalaman ng po. konsulado ng Dubai, Hindi po. na gano'n na pala yung nangyayari sa'yo doon. Hindi po. So nung the same day, nung araw na yon, kumuha kayo ng ticket, Opo. pauwi ng Pilipinas. Opo. Buti may available na pera. Opo. Kasi yung brother-in-law ko, sa credit card po. Credit card niya. Opo. Doon mo lang nalaman na lahat ng nangyayari sa'yo ay hindi pala tama. Opo. Illegal pala. Opo. Pero Kasi kumusta yung dun- mga pasweldo? Okay Nakakapagpasweldo naman po. sila? Okay naman. Nagpadala ka ba sa Pilipinas? Opo. Nakapagpadala ka pa. Nalaman ng pamilya kung anong nangyari That sa'yo? time, nakasweldo ako is 30, Oo. July 30, tas nag-flight ako August 4. Mhm. Nakapadala po ako dito. Pag uwi mo ng Pilipinas, nag-Maynila ka pa. Opo. Oo, saan ka lumanding Sa doon? pinsan ko. Sa Manila. Opo. Kailan ka lumipad? Nakailang araw ka pa? Hindi ka nagreklamo? Hindi naman po. Wala ka nireklamuhan Wala kahit po. kanino? Wala po. Pati yung recruiter mo dito sa Panay? Wala po. Nako. Kasi pati yung immigration officer na yun, balikan natin. Yun yung style. Dati pa yan eh. 20 years ago na talagang may pinipilahan Opo. sila dyan Opo. na immigration officer nakakotsaba nung illegal recruiter. Kaya kita mo, nakalusot kayo. Opo. Nakaalis kayo. O, wala ka na plano magreklamo. Binayaran nata nila eh. Oo, definitely. Oo. Kaya nga wala nang question sa inyo. Opo. Pinagsisisihan mo ba ang pag-abroad mong yan? Opo. Oo. Kasi nga hindi tama. Opo. Pero kung naging tama siguro at naging maayos naman. Opo. Pag okay lang yun talaga yung employer ko, pag hindi sila nag-budget ng pagkain ko at saka hindi nila kung ano yung oras, Mm-mm. dapat tama lang yung oras. Hindi po talaga. Kaya ko sa trabaho. Siguro nagtagal ka pa. Opo, nagtagal pa po ako sa kanila. Mag-abroad ka pa ba? Hindi na po siguro yung mga anak ko kasi maliliit pa yung tatlong baby. Anong lesson mo dyan sa experience na yan? Dapat legal yung tingnan ninyo na papeles pag alis ninyo. Tama. Thank you. Thank you, Cheryl. Si Cheryl Artates, mga kaibigan. Samang karanasan, napakapangit na karanasan ang ating dapat ay OFW. Nandito po kami sa Panay Capiz at ito isang kwento ng OFW na nakauwi. Mabuti na lamang nakauwi ng buhay pero muntik na mapahamak sa Dubai dahil siya po ay turista na ipinasok doon. Ito po ang tunay na kulay ng buhay OFW hatid ng Bantay OCW Foundation mula sa inyong Pilipinas Online Bantay OCW dito sa Historia Forest Garden ng Panay Capiz kung saan nakakwentuhan natin si Cheryl Artates. Ako po si Susan K. hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online.